Sino sa tingin ninyo ang boss nitong Martin 11? Oh, etong Minority 11, itong mga 11 senators na nag-walk out. Oh, si Tito Soto ba? Si Bongbong Marcos ba? Si Martin Romualdez ba? Si Trillanes ba? Si Matibag ba? Oh, si Boying ba? Ilagay nyo dyan. Oh, ipapakita ko sa inyo sinong boss nila. Ha? May video po. Oh. Pangalawa, ano ang totoong dahilan bakit nag-walk out itong Martin 11? Oh, naibulong na po sa atin. Pero i-explain po natin, pag-usapan natin na. O, ito muna. Pinupuno na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. O, para makaboto yung mga yun na makukulong, kung sino man yun, para makaboto sila, kung nakakulong man sila. Bastos ito, no? Ito masasabi ko sa iyo, Erwin Tulfo, bastos ka. Ang tapang magsalita, di ba? Oo. Pero nung naaalala nyo, meron siyang nakaaway sa subdivision. O, dyan sa Green Hills ata yan. Tamimi. Babae pa yun. O, sa bagay, dyan marami siyang security. Sa bagay, dyan may immunity siya. Pero doon, wala, umatras. Umatras ang dila niya ron. Ngayon, ang tapang-tapang, oh. Oh. Hindi kasi bastos. Akalain mo, iniisip niya na may makukulong. Kaya nga, ito pinatunayan ni Erwin Tulfo na talagang kasama na po sa plano para mawalan ng kapangyarihan itong majority, ikukulong. Yan na lumalabas na sa kadaldalan nitong Tulfo na ito. Sa bagay, marami naman silang Tulfo na ganyan, madaldal talaga eh. Hindi lang naman siya, pati si Rapi. Di ba? Pero bakit mo ilalaglag yung kasamahan mo? Hahayaan mo na lang makulong nang alam mo naman na ang kadahi-dahilanan lang ay para hindi makaporma. Pero eto, mamaya discuss natin. Kasi common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? Yes. Common sense. Yes, sir. Common sense? You are talking about common sense? Sasagutin kita ng common sense. Hindi, ito usapang ano lang. Totoo lang tayo, huwag tayo maglokohan. Tanungin ko, taong bayan, bakit kayo nagwo-walk out? Sige, pag-usapan natin. Sabi mo kasi journalist ka. Di ba? Anong sabi? May mga journalist daw na bayaran. Merong mga journalist, malalaking channel, mainstream media, hinahatiran ng maleta. Sabi mo, obvious naman. Hindi ka tanga. Kung tatanungin mo ang taong bayan, sasabihin nila sa'yo, obvious. Kaya kami nagwo-walk out dahil ayaw nyo mawalan ng kapangyarihan ang Senado. Dahil ayaw ninyo maalis ang usapin sa masterminds. Kasi makakapagsalita, hindi lang po senador, kasi pag pinayagan na ang video conferencing, hindi lang yung makukulong. Even si Saldico po pwede na magsalita. At matuturo si Martin Romualdez. Matuturo si Bongbong Marcos. At yan ang iniiwasan ninyong Martin 11. Kaya ang tanong ko sa iyo, ikaw ba nakatanggap ng maleta? O ikaw mismo? O ilan sa inyong Martin 11 nakatanggap ng maleta? Dahil may sinabi yung 18 Marines, hindi ko nga lang alam kung kasama ka ron. Pero natatakot ka siguro. Dahil alam mo, o baka alam mo, o baka nasabi na ng 18 Marines, hindi ko lang maalala. O baka kasamahan mo, baka kapatid mo, I don't know. Pero
takot kayo na makontrol ng majority ang Senado kasi makakapag-testify na ang 18 Marines. At malamang-lamang, hindi lang yung majority ang makakasuhan. Pati kayo mabubuking. Baka nga pati ikaw may maleta eh. Kaya ganyang kakaingay. Ganyang kakapikon. Dati hindi ka naman nagsasalita pag hindi usaping asawa. Ang tahimik nyo nga nung andyan si Bato eh. Ngayon taga-tahol-tahol kayo? Pa-walk out pa kayo? Anong kabaklaan yan? Hindi, trabaho nyo senador magdebate. Anong kabaklaan yan, Brad? Yes. O ano mga rules. Anong rules? Of course. Bendalo ka talaga. Anong rules? Of course, may rules talaga. Hindi po pwedeng walang rules. Saan ba ito nakatira? Sa Timbuktu ba ito? Sa planet Earth ba nakatira ito? O sa North Korea? Anak ka ng... Pambihira ka. Senador ka. Ayaw mo ng rules. Ayaw mo ng debate. Sisigaw-sigaw ka sabay iurong. Ugali ba ng lalaki yun? Parang nakamuna siya. Tapos, takbo? Sisigaw-sigaw ka dyan. Para kang laadik, para kang lasing, tapos walang rules. Di ba ito yung nagsabi, Bendalo? Yan yung ibig niyang sabihin. Ako tanong ko lang, Pilipino ka nga ba? Baka naman dual citizen ka, nagtatanong lang. Kasi parang hindi ugali ng Pilipino yung ginagawa mo. Ha? Tinalikuran mo ba ang Pilipinas? Sir, paano po yun? Paano yun, sir? Ano hindi na magkaroon ng botohan? We just woke up. No, because we will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga Niloloko tayo. Hindi sila pwedeng magbotohan, sir. Hindi sila pwedeng magbasa ng motion ngayon, sir. Sir, hindi sila pwedeng magbotohan, sir. Paano kayo? violation of the rules. Because they are disobeying our rules. Itong mga senator na to, mga iyakin. Alam niyo yung bata na humihingi ng candy tapos hindi pinagbigyan ng candy. Bakit naman? Dati naman binibigyan nyo kami ng candy. Wala sa rules yun eh. Di ba? Kung wala sa rules, makipagdebate ka. Sabagay, wala atang abogado sa inyo. Ay, si Kiko. Duwag. Mahinang klaseng abogado. May abogado pa ba sa kanila? Di ba? Kung hindi kayo binigyan ng candy, walk out kayo. Ano na kang kabatang isip nyo naman? Hindi mag-usap-usap kayo. Magdebate kayo. Kasi yan nga ang purpose ninyo eh. Yan nga, trabaho ninyo yung Senado, magdebate. Bakit? Nung panahon ba ng minority? Yung grupo nila Cayetano, yung gusto ba nila nasusunod? Tapos mag-walkout sila parang bata? Pinagdamutan ng candy. Dati naman binibigyan nyo kaming candy, ngayon hindi na. Itong mga tong senador na to, para kayong mga bata. Nagsalita ang 18 Marines. Ayaw imbitahan ni Lacson. Nagsalita ba kayo? May nag-walkout ba sa inyo? O nawalan kayo ng yag balls? Mga duwag kayo. Hindi libel nyo na kung ila-libel nyo. Pambihira nangyayari sa Pilipinas. Pinadaan nyo sa mga paganyang-ganyan ninyo. Binabayaran kayo ng taong bayan para mag-walkout. Nagsalita si Saldico, ayaw nyong pakinggan. Tanong ko sa inyo, nung panahon ni Lacson, ang haba-haba ilang buwan, napalapit ba tayo?
sa mastermind ng flood control at growth projects? May nag-walk out ba sa inyo? Nung nagkakalabo-labo ang Senado. Ngayon, magsasalita kapwa Senado nyo kasi alam nyo namang ginigibik kaya kinukulong. Pa-walk out kayo. Alam nyong ikukulong, sinasabi na ni Tulfo, oh. Kasamahan ninyo, alam nyong panggigipit lang. Tapos mag-walk out kayo. Huwag na natin isali si Risa. Kayo na lang mga lalaki. Magpakalalaki naman kayo. May manindigan naman kayo, mga brad. Dapat, nung palayo tayo ng palayo sa usapin ng flood control, dapat nagwo-walk out na kayo eh. Gusto yung botohan nila. Sir, sa kayo ngayon. Sir, paano yun? Hindi pwede magbotohan kasi wala silang quorum. Wala silang quorum. We have no quorum. Tingnan mo yung duwag na abogado nyo nasa likod. Yan lang gusto nila. Wala silang quorum. Bakit? Alam nila mali sila eh. Ayaw lang nila magkabutuhan. Kaya sila nag-ano. Wala nga paninindigan eh. Tingnan nyo ha. Talo pa sila. Talo pa sila nitong mama na ito. Hindi nila naiintindihan. Debate. So, dapat nag-stay na lang sila at pinagbotohan. Sana sa susunod, tuloy-tuloy yung debate para yan naman talaga ang silbi ng demokrasya. Sir, your comment Hindi po pa dun ngayon sa... matagal. Uy, naku. Dun sa nangyari, sir, nag-walk out yung mga minority senators. Yeah, dun sa motion, dun sa flag, dun sa motion. Your comment, sir. Comment ko, Yes, sir. sayang, ang ganda pa naman ng debate. So, dapat nag-stay na lang sila at pinagbotohan. Sana sa susunod, tuloy-tuloy yung debate para yan naman talaga ang silbi ng demokrasya. Oo. Alam nyo, dapat, kaya hindi ko maintindihan bakit yung mga abogado hindi maintindihan. Pero iniinsulto nilang hindi marunong mag-English na si Robin, naiintindihan. Yan ang demokrasi. Yan ang trabaho ninyo eh. Magdebate kayo dyan, mga senador. Kayong Tulfo, Rafi and Erwin, matapang lang kayo pag meron kayong sinisigawan dyan sa Senado na hindi makakasagot sa inyo ng sigawan. Pero pag ang the likes of Marcoleta kaya kayong sagutin, the likes of Cayetano na kaya kayong sagutin, takbo kayo. Di ba? Yan ang demokrasi. Yan ang Senado. Bakit naiintindihan ni Robin kayo, hindi nyo maintindihan? Tuloy-tuloy ang debate. Anong sagot niya? Sayang. Ang ganda na eh. Ito po, tingnan natin. Teka muna, nasagot nyo na ba yung tanong ko? Sino ang boss ng Martin 11? O itong minority 11 na mga senador? Sino? Palagay ko naman, obvious nyo na kung sino ang boss nitong mga minority, itong Martin 11. Pero doon sa mga hindi pa nakakaalam, ipapakita ko sa inyo kung sino ang boss nila. Ito minute ko lang. Ayun. Yan yung boss nila. Nakita nyo kung sinong boss? Ulitin natin. So palpal kay Enrile. Nagdidebate sila ni Enrile. Hindi niya nakayanan. Anong ginawa? Walk out. Yan ang idol nila, yan ang parang Jordan nila si Trillanes. Ayan na. Ayan na ang mga iyakin. Kantahin natin ang mga iyakin. Kahit anong sabihin nyo.
You're nothing but a copycat of Trillanes. Mga iyakin at duwag sa debate. Ito pa, isa pa, sigaw ng sigaw, pakita ko sa inyo. Ay, saglit. Oh. Questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish. Madam Chair, may I answer? Tingnan mo to. Ito sa tingin ko hindi naman adik. Talagang ganun lang yung mata niya, dilat eh. Ayan ka na naman. Tapos maduduwag ka kay Robin. Sigaw na naman ng sigaw. Di ba? Who will benefit from the amendment to the rules? For the Is this kind rule, Mr. information President? of Is the- this rule? Tingnan mo, ayaw niya magpapasok oh. Nagsasalita na yung presiding officer o si Loren. Parang siya ngayon ang nakaupo dyan. Ayaw niya pagsalitain. Mr. President, for I was Senator about to Bato, who is not recognize here, Senator we would Pangilinan. like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam Chair. President. Yes, These, Madam we should not be... How can our- the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please, no. Supalpal siya oh. I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated. And I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I would... Yan ang tama. Ang hilig kasi niyan si Kiko Pangilinan. Sabat ng sabat. Ginawa niya na yan kay Robin, sisigawan pa niya. Pwede namang ilagay sa ayos. Di ba abogado yan? Para may tupak eh. was about to recognize... Kasi, kita nyo, nabalagbag na siya ni Robin. Kaya nga siya nag-sorry eh. Yan ang problema sa isang tao na magsosorry dahil nahuli. Magsosorry dahil may pumalag. Dapat pag magsosorry ka dahil gusto mo mag-repent, alam mo mali yung ginawa mo at magbabago ka na. Obviously, si Kiko walang kinatandaan. Obviously, si Kiko hindi nagbago. Yung ugali niyang ganoon, na sabat ng sabat, na pag may ayaw niyang pagsalitain, ang tendency niya, instead na, sige, ikaw muna magsalita tapos ako. Hindi. Tataasan niya ng boses. Di napagalitan ka, siyang nakaupo ngayon dyan. Tanong, tama ba yung ginagawa ni Kiko? Mali po. Huwag kang pasok ng pasok, Kiko. Dahil hindi mo kinaya si Robin, napunta ka sa babae. Babae naman ngayon ang tataasan mo ng boses. Sige, sasabihin mo naman, di mo sinisigaw, tinataasan mo ng boses. Bastos talaga to si Kiko eh. you because Senator Lacson had the floor. Thank you, Madam President, for So that I just wanted clarification. to be clear on record because I If- recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding Hindi excuse yung emotional. Hindi. Binabaril ba siya? Kagaya nung ginawa kila Pia Cayetano para maging emotional siya. Hindi naman eh. Pwede naman siyang nagsasalita na babae, makikipagsagutan ka. Simple lang naman yun. Pagiging gentleman, pwede mo namang sabihin, after nun, sige ako naman ha, tapos ka na, ako naman. officer was curtailing your right to speak. I would never do that. And I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Kaya alam nyo, nung si Robin napikon, sa isang banta, sinasabi na si Robin pikon masyado. May punto naman. Pero that time, kinampihan ko siya, sabi ko, it's about time na mayroong pumalag kay Kiko eh. May mapikon. Yung mano-imano, wala na tong sinasenador, 'di ba?
O di nakaano siya, nabulaga. Next po. Alam nyo po, sablay po talaga yung walkout nito mga senador kasi hindi maganda na magwo-walkout sila dahil alam nila may ikukulong. Kasamahan nyo yung ikukulong, hindi po ibang tao yan. Kasamahan nyo po. Tapos, ina-anticipate nyo na makukulong, ayaw nyong pabutuhin. Ba pambihira. Instead na maging concerned. Ito, ang ganda-ganda po ng paliwanag ni Marcoleta. Pakinggan po natin. na madali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanya sinisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong. Ganun ba? Because that argument can cut both ways. So, Mismo. That argument can cut both ways. Can cut both ways. Ibig sabihin, kaya nyo ayaw kasi alam nyo may makukulong at gusto nyo makulong. Kaya sabi ko sa inyo, may kabastusan talaga si Erwin Tulfo. Ako, duda ako kay Erwin Tulfo. Palagay ko may itinatago yan eh. Hindi ko alam kung takot siya kay Bongbong Marcos dahil baka may kaso rin yan, nakabinbin. Baka yung citizenship na, I don't know. No? Pero yung ganong reaction, baka may tinatago rin siyang maleta at mabubuking siya eh. Parang tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Yes po, Pero tama. ganun po ba intention, sir? Para po sa possible na makulong o wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Ang punto niya, yung mga OFW nga, pinayagan ng bumoto online. Tama naman eh. Modern technology na tayo ngayon. Hindi katulad before. 'Di ba? Walang vloggers eh. Alam mo, sa katotohanan, may mga fake vloggers. May mga fake news vloggers. Pero, in totality, nakatulong ang vloggers dahil isipin nyo kung walang vlogger ngayon. Puro mainstream media. Kung puro mainstream media ang pinapakinggan nyo ngayon, lalabas napakalinis ni Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Lalabas, bida sila. Hindi natin mabubuking yung totoong mga masterminds. Isip kung walang vloggers 'di ba? Kaya nga nakabuti. Anong punto ron? Hindi hayaan natin yung online. Makabago na po. Communication, information technology, pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ang tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Ako bakit justifiable reason? Kasi ginigipit eh. Nakakapagtaka naman. Wala sa Martin 11 makakasuhan. Hello. 'Di ba? Kapani-paniwala ba 'yun? Ako talagang gigil na sila. So, na. pwede lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon. Duwag nga sa debate. Yan ang problema doon sa mga Martin 11 na 'yon. Napag-usapan namin. Naku, kamumusong ko pa lang talaga nakala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may sila pala yung, ang iisipan pala nila, ganun eh. Kami wala kaming iniisip na ganun. Pero sir, kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa sesyon? Tsaka na natin pag-usapan niya kung mag-a-apply nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion eh. Pero saan originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatanda yun. Yung mga May 11 pa po.
Pag-uusapan na yan. Anong petsa na? Tapos sasabihin nila, magwo-walkout kami. Bakit nyo binabraso? Bakit nyo minamadali? Tanga lang, tanga lang. May 11 pa nga. Ayan o. Marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, may 11 yun ha. Yung minority, sapagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Nakita ko. Nagbiro pa nga ako eh. Mga posing, mukha kayong malagihay lahat ha. Ba't ang pupula ng... Alam niya na ibig ko sabihin. Kaya kausap ko nila. At din nung i-propose ko yun, isip-isipin mo kahit na mapupula, biglang nito magbuka agad. Talagang binabantayan na parang napaka... Is there something spectacular? Yan ang ano, yan ang problema. Bakit Ito ganito na lang. Pasimplehin natin ha. Ang executive branch ni Bongbong Marcos, ang judiciary, ang korte, at ang legislative, ang mga congressman at senador, dapat yan separate branches. Ibig sabihin, meron silang kanya-kanyang utak. Dapat meron silang kanyang paninindigan. Separate separation of branches. Hindi ka dapat sakop ng executive. Ang problema natin ngayon, nasakop na nga ng executive ang Congress, ang Kamara, etong Senado, ganun din. Kaya nung nabaliktad, kasi etong sinasabing palitan ng liderato sa Senado ngayon, yan lang daw ang hindi may basbas ng Malacanang. So, dun sila nagulantang, hindi nila alam. Naninindigan na ang taong bayan. Kasi nadidinig na nila ang sigaw ng taong bayan eh. Oh. So, dapat hindi kayo nagpapa-influence sa presidente. Ganun po kasimple. Kaya po, of course, hindi nila aaminin yan. Kaya kayo po tatanungin ko. Ha? Nakasubscribe na ba kayo kay Coach Oli News? Nagpapaala lang. Oh, Coach Oli News, subscribe po. Kayo tatanungin ko, seriously. Sa tingin ba ninyo, hindi hawak ng Malacanang itong Martin 11? Sa tingin ba ninyo, hindi hawak ng Malacanang itong Kamara? Huwag na tayong magbuluhan dito. Parang napaka-special sa inyo. Parang bakit takot na takot ka ba kayo na i-amend natin ito? Ayaw ba ninyong i-take advantage ng modern technology? Ano ba tayo? Panahon pa ba tayo ng medieval age? Ha? Ganun, ayun sinasabi ko, kailangan nag-i-improve ka din. Halimbawa, before, yung lolo mo nakasakay sa kalabaw. Walang masama doon. Malinis sa walang usok, naaarawan ka. Pero ang tanga mo naman, kung pupunta ka ng Maynila na nakakalabaw pa. Take advantage ng technology. Huwag po kayong tanga, mga senador. Huwag pong tanga. Diba? Lahat po yan, lahat ng nangyayari ngayon may pros and cons. Sasabihin nila, pati nga headset, pati nga AirPods, pati nga laptop, masama sa kalusugan. Ano gagawin nyo? Hindi tayo magla-laptop. Sabi nila ang aircon masama sa kalusugan. Wala, ganun na talaga eh. Ano, wag ka mag-aircon, wag ka paano ka magtatrabaho ngayon? Di ba? Kayo, gumamit din kayo utak. Dito na yung technology. At sisihin natin ng Comelec, kayo naman. Pati internet, ginagamit na ninyo. Kasi di ba magbibigay ng special favor sa ibang senador? Kasi kayo, They could say that. Pero wag dapat silang mag-speculate. Payagan muna nila yung aming trabaho, deliberative body. Ang punto dito ni Marcoleta, pwedeng sasabihin nila yan, no, sige, pinapaboran nyo yung mga senador na ikukulong. Pero pwede rin naman nilang sabihin na, kaya nga nyo ayaw mapaboto yung mga yon kasi nabigyan ng maleta. Remember, di ba? Sino nabigyan? Si Tito Soto ata?
or marami pa diyan, 'di ba? Anong punto? Wag magdebate muna kayo. Kasi may kanya-kanya kayo eh. Ang gulo, 'di ba? Kayo ba naniniwala dun sa Martin 11 walang nabigyan ng maleta nung 18 Marines? Walang binibigyan ng maleta ng 18 Marines? Hello! Parliamentary body. Ang problema, kayo alam niyo, merong isa dyan, tatayo. Pag in-interpolate mo, tatakbo. Si Lacson, duwag eh. Oh, parang ganyan yung naghahamon. Nung nakita kalaban, takbo. Tapos magsusumbong sa Facebook. Ang tawag ko doon, isumbong mo kay Facebook. Kaya kapansin nyo, doon sa mga matagal ko nakikilala, hindi ako nagsusumbong kay Facebook. Hindi eh. Pagka may kalaban ka, sabihan mo na harap-harapan. Huwag sa Facebook. Di ba? Eto ganito naman, papa-interview. Kung ngingiti ka, kilala mo, di ba? You're referring to... Si Lacson. Ano na, ikaw na, kilala mo sila. Si Lacson yun. Tatayo Ako siya. didiretsuhin ko na. Pag gusto mo siyang interpolate, pupunta Ayaw mo niya. siya doon sa lounge. Ayaw o niya. aakyat siya. Ang tangkaraniwan mong ginagawa, pupunta siya sa inyo. Interview rito, interview doon. Hindi po ganun ang Congress. Hindi po ganun ang Senate. Either nakidebate ka, kung ayaw mo makipagdebate, you have no right to become a senator of this republic. Yun. Maliwanag. Ha? Kung ayaw nyo makipagdebate, huwag ka na magsenador. Magkano ka na lang? Barangay captain, barangay tanod. O siguro mayor. Kasi iba yung dating ng mayor eh. Executive yan eh. O, ng isang syudad. Diba? Pero kung papasok ka dyan sa tapos ayaw mo ng debate, dadaanin mo sa pa-walkout, para kayong bata. Kung mag-walkout ka lang, kayo po. Ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walkout. You just imagine this. Hindi ba kami, mga mature na tao, napag-usapan namin ito? Sa media, babaligtarin na naman, di ba? Ganyan ang style nito Martin 11, binabaligtad. Sila nga itong wala doon sa barilan nung time na yun. Wala ka na nga doon. Tapos ikaw pa nagsasabing magulo. Wala na nga kayong naiambag. Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walkout? Bakit ka mag-walkout? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipagdebate? Oo. Yun ang problema nila eh. Duwag yan. Kami po hindi kami. Ito, seriously loaded po ito. Itong majority loaded. I mean, si Marcoleta. Pia is a good lawyer. Cheese. Cayetano. Alan sa kabila, sino? Itbulaga. Ay, nako. Next po tayo. Ito ang tanong na iniiwasan ng mga dilawan. Ito ang tanong na iniiwasan ng mga pinklawan. Ito, nakita ko lang tong interview na to at legit po ito. Hindi nyo maloloko kasi ito yung mga liderato ng pinklawan. Marami na pong nagagalit sa mga tao nila kasi wala silang paninindigan. Pakinggan nyo po ito. To the DDH, no? O DDH yung Duterte, diehard Duterte haters. Kung may DDS, ito DDH, diehard Duterte haters. Ano masasabi? Unang-una, sino ba nagpapatay kay Ninoy Aquino? Yon. Doon pa lang, mga brad, yung tanong pa lang na yon. I mean, hindi ka Pilipino kung hindi mo alam yan. Kahit pulahan ka, alam mo kung sino. Kahit pinklawan ka, alam nyo lalo kung sinong nagpapatay kay Ninoy. Hindi nyo maitatanggi yan. Alam ni Bam Aquino yan. Alam ng mga Aquino yan. Sinong nagpapatay kay Ninoy. Huwag na tayong magbulahan. Mahilig po yun. Gumawa ng illegal sa airport. Style po talaga nila yan. Diyan talaga sila gagalaw sa airport.
Ay kayo tanungin ko. Lagay nyo dyan. DDS ako. Tingin ko ang pumatay kay Ninoy ay si ganyan. Lagay nyo sa comment ha. Comment section. Pinklawan ako. Ang tingin ko pumatay kay Ninoy Aquino si ganito. Yan. Lagay nyo dyan sa comment section. O kaya, pulahan ako. At ang pumatay kay Ninoy Aquino ay si ano. Baka si Duterte na naman ang pumatay. Ha? Ang kabobo nyo nan talaga pag si Duterte pa rin ang pumatay. Isipin nyo nga yun. Isipin nga niya, simpleng katanungan. Kasi kaya ako napasok sa politika dahil nakilala ko si Ninoy Aquino doon sa Boston. No? Nung pabalik na ako ng Pilipinas, sinabi sa akin ni Ninoy na, oy, tumulong ka na lang sa ano, to. I mean, na-conscientize ako ni Ninoy at sabi niya, tumulong ka. At inassign ako kay Doy Laurel na eventually nga, after a year, naging ninong ko pa sa kasal. No? Kaya ako napapasok sa politika. No? Simple question. Pangalawa, no? Pangalawang tanong din sa mga DDH, kaya nyo bang sikmurain yung mga nangyayaring kahirapan ng ating mga kababayan? Trillanes, bago ka umihi sa pantalon mo, bago ka maduwag, at demanda ka, hindi mo kayang harapin yung 18 Marines dahil alam mong nandoon, hindi ka pumasok. Trillanes, kaya mo bang sikmurain? Ha? Ang nangyayari ngayon? Don't tell me, kasalanan na naman ni PRRD yan. Hindi kaya nyo sikmurain yung nangyayari ngayon? Yung nakawan ngayon? Oh, yung mga vloggers na sumusuporta kay Trillanes, kaya niyong sikmurain ang ginagawa ng pamahalaan ngayon sa pagnanakaw? Asan ang karakter nyo? Huwag na natin pag-usapan kung ano tayong kulay tayo eh. Yung karakter nyo na lang. Kaya nyong masikmura na tinatarantado tayo ng mga yan? O isa ka sa tumatarantado sa taong bayan? No? May kasalanan ba nito si Inday Sara? Kasalanan ba ni Inday Sara na tumataas ang lahat ng presyo ng bilihin? No? Sino may kasalanan niya? Kasalanan ni PRRD. Kasalanan ni Bato. Kasalanan ni Basti. Sino pa baka kasalanan na rin ni Kitty. Ewan ko. Hindi ba ang responsable sa pamamahala ng bansa ay si Presidente Bongbong Marcos? Tapos papayag kayo, makikiapid kayo sa kanila, no? Dahil lamang ayaw ninyo sa mga Duterte, o hindi lang ayaw, dahil hate ninyo ang mga Duterte. Hindi ba tayong mga Kristiyano tayo, at miski naman mga Muslim na kapatid natin? Simple lang eh. Dahil ayaw nyo sa Duterte, sisikmurain ninyo ang nakawan ng gobyernong ito. Anong karakter meron kayo, mga brad? Yung nagpapatay kay Aquino, katangian talaga nila magpa-eliminate ng leader. Katangian nila pagkaaway sa politika at hindi nila kayang talunin, i-eliminate nila. Sino yan? Sino ang ganyang politiko? Sinong ganyang apelyido? Anong apelyido na ganyan ang galawan? Patatanggal, papapatay ang kalaban sa politika. Anong apelyido yan? Sige nga, habang pinapanood po natin ito. Korte Suprema, abogado ako, pero nakakahiya sa buong mundo kung dito natin tinatry yung kaso. Correct. Nakakahiya talaga. Has already resigned himself. That is his fate. He had mentioned that before, and even before he left office. Sabi na. Dahil sa ginawa ko para sa bayan at sa tao, sa Pilipino,
baka makukulong ako. Yun na, tinanggap ka na. And while he is there, you already have mentioned it in the way that baka dito ako mamamatay. So, para kanino pa yung kaso? I'm not trying to demean the alleged victims. Okay, I'm not trying to demean that. Because I myself is a lawyer and I have defended cases in court and even prosecuted cases in court. I understand. But we're talking about the former president. And I've always taken the position that kung merong mang kaso, as in fact, these cases that are brought here, allegedly in the thousands, but they can only come up with 49 incidents involving allegedly 78 victims. Okay? Bring them before the Philippine court. Yun. Simple, di ba? Ang ganda nung sinabi niya. Ang laman nun. At alam kong naiintindihan ng korte yan. Ayaw kong magsalita ng masama sa korte dahil abogado ko. Pero nakakahiya sa buong mundo na dito nililitis ang dating Pangulo na meron tayo namang hustisya sa Pilipinas. Ako I don't know how will you interpret it. Pero kung ako, isa sa judge o isa sa mga justices ng Supreme Court, mahihiya ako sa nangyayari ngayon. Mahihiya ako, pambihira. Justice ako dito tapos doon nililitis ang dating Pangulo. Nakakahiya po yun. But simply, that is to eliminate an enemy. Style po ng politiko ng apelyido na yan is to eliminate enemies. Political enemies that they cannot fight against in an equal battle. Yung patas na laban, hindi nila kayang labanan, i-eliminate. Trabahong duwag. Kasi simple ang kaso daw, 80 raw ang napatay. 80 napatay. Dadalin mo sa ICC. Pwede namang litisin sa Pilipinas. Mga brad, huwag tayong maglokohan. Yung sinusuportahan ng ibang mga politiko sa atin na NPA, mas marami pang napatay. Yung mga party list na sinusuportahan ng NPA, mas maraming napatay times 10. Kung ang binibintang lang nila kay PRRD, ganyang may napatay. Hindi ko sinasabing totoo, pero kung sakaling 80 nga, baka times 10, baka times 100, o times 1,000 pa napatay ng mga lintik na NPA na yan. Tapos dyan, yung ibang NPA, nakakalat sa bundok. Yung iba nga, may posisyon pa. Yung iba nga, di umano, nasa gobyerno pa. Diba? Hinabol ba ni Bongbong Marcos? Hinabol ba ng administrasyon ni Bongbong Marcos pinadala sa ICC? Simple lang naman eh. Hindi naman natin tinatakbuhan ng batas. Dilitisin sa Pilipinas. Dahil, yun ang nasa batas eh. O, eto matindi, ha? O, 'di ba lumutang yung chismis. Sabi nila, chismis lang yun eh. Lumutang yung chismis na wala daw election sa 2028. Narinig nyo na yun. O, kung di nyo pa narinig, yan na po ang matinding balita ngayon. Pero, sinagot ni Bongbong Marcos, pabor siya na wala ng election sa 2028. O, eto ang kanyang sinabi. O, pakinggan po natin ha. Pabor po, ayaw na ni Bongbong Marcos ng election sa 2028. Oo, sinabi niya yan. Eto po. You wanted a no election scenario. I wanted a no election Allegedly, sir.
What? Yan ang reaksyon ng Pangulo ng tanungin ng media kaugnay sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos. With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Sa presentasyon ni Senador Amy sa Senado, isinusulong umano ang charter change para manatili sa pwesto ang mga nasa kapangyarihan at para hindi makaporma si Vice President Sara Duterte. Nauna ng tinalak. Teka muna, ha, bago tayo mapunta dyan kay Ate Claire, nakita nyo ha? Nakita nyo ang sagot. Oh, nakita nyo ang sagot ni ni Bongbong Marcos. Ulitin lang natin. Oh. Your sister said that you wanted a no election scenario. I wanted a no election. Allegedly, sir. Maliwanag ha, maliwanag sa pasasikat ng araw. Oh, ayaw mo ng election sa 2028. Ano sagot ni Bongbong Marcos? Alam niyo ibig sabihin nun? Gusto niya. Oh, kasi tanda mo, tinanong siya noon. Adik ka, di ba? Bakit ayaw mo magpa-drug test? Tawa-tawa siya. Why should I? Ganyan si Bongbong Marcos. Oh, di ba kahit naman si Sandro pagka hindi tawa-tawa, tawa-tawa. Pero ang totoo, kayo natanungin ko, adik ba si Bongbong Marcos? Sige na, dito baka magkaiba-iba tayo. Pero kung sa tingin ninyo adik si Bongbong Marcos, parehas na parehas yung sagot niya patungkol sa drug test. Hindi nyo nakita? Yun lang, tinawan-tawanan niya. Eto, siguro nasabihan siya ni Lisa, tatanungin ka ng media ha, about sa no election. Huwag ka na namang tatawa-tawa. Mahahalata. Di ba ganun? Ganun lang siya. Why should I? Ito naman, instead na tumawa. Bakit? Bobo eh. Totoo naman, bobo to. Hindi nito kayang sumagot sa media ng on the spot. So para hindi siya mahuli, ganun na lang ang sagot niya. Pero yun ang nakakatakot doon. Obviously, si Bongbong Marcos, pag nagsisinungaling, ganyan ang reaksyon. Diba? Kaya nga ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayong adik si Bongbong Marcos? Kasi kung totoong adik si Bongbong Marcos, at ganun ang sagot niya dati, parehas na parehas ang sagot niya ngayon. Kaya ako naniniwala ako, pinaplano at gumagalaw na si Bongbong Marcos para wala tayong eleksyon. Nakakatakot po yan. Tuloy natin dito kay Claire ha. Officer Claire Castro, aniya, palaking sumusunod sa batas ang Pangulo. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo? Yun. Teka muna, hindi niya sinagot ha. Ang tanong, pabor ba ang Pangulo no election? Anong sagot ni Pwede naman. Hindi siyempre siya pabor. Ayaw niya yan. Hindi, ano sinabi niya? Meron po tayong batas. At ang Pangulo ay sumusunod sa batas. According to her, but I don't believe that. Pero kung susundan natin yung kanyang logic, sumusunod si Bongbong Marcos sa batas. Hindi niya dininay na posibleng magkaroon ng no election. Ang sabi niya, susunod si Bongbong Marcos sa batas. Kaya nga papaltan ang batas. Kaya nga gusto nila ng CONAS kung anong as-as yan ang gusto nila. Paiksiin natin. Papalitan nila ang batas para magkaroon ng term extension. So, si Bongbong hindi na lumalabag sa batas. Naintindihan nyo? Kaya baluktot ang sagot nitong si Claire. Hindi diretso. Dagdag pa ni Castro, ang mga paratang kaugnay sa term extension ay diversionary tactic o paglilihis lang sa malalaking issue ng bansa, kagaya ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pati na ang kontrobersya sa Senado kaugnay kay Senador Bato de la Rosa. Pasado 1:30 ng hapon. Kaya ito, abangan ninyo. Kasi ang Banateros, meron po kaming mai-interview. Nakasama mismo doon sa meeting nitong nila Tito Soto na pinag-uusapan mismo itong no election. Abangan po nyo yan. Akala nila makakalusot sila. Hindi po, pinaplano po talagang nila yan.
Nang tumulak si Pangulong Bongbong Marcos patungo rito sa Tokyo, Japan para sa 4 na araw na state visit. Kasama niya sina First Lady Liza Marcos at iba pang cabinet officials. Nako, patay na. May mamamatay na naman. Kasama na naman si Lisa. Oy, baka naman ako hindi ko po kayo pinagbibintangan na pumapatay kayo ng tao. Pero, nang huling na nagpunta kayo sa ibang bansa, specifically sa Amerika, diyan sa isang sikat na sa isang sikat na lugar diyan sa Amerika, may namatay. Kasama po. Asawa po ng entourage. Di umano kasama sila Lisa. Whether kung sino mang kasama noon nung namatay, one thing for sure, kasama po ng entourage ninyo yung namatay. Baka mamaya, nandiyan na naman kayo sa Japan, may mamatay na naman. Hindi kasi po, nakakahiya na po eh. Nakahiya tayo sa Amerika. Napansin nyo, nung huling pumunta si Bongbong sa Amerika, hindi na sumama si Lisa. Diba? After nun. Hindi ko pinaano yan ha. Public knowledge, kahit naman sa media binalita yan. Nakakahiya kasi po, alis si Bongbong Marcos ng bansa. Wala namang nangyayari. Meron na ba kayo nakitang nagawang tulay? Meron na ba kayo nakitang infrastructure? Meron na bang kakapunta niya sa ibang bansa? Meron bang napala ang Pilipinas? Meron bang na-build na trabaho? Meron bang nagpunta rito ibang bansa, nagtayo man lang na isang negosyo, factory o kung ano-ano man yan? Napapakinabangan ng Pilipino? Wala, nada. Diba? Lokohan tong nangyayari. Sa kanyang departure speech, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagbisitang ito. This state visit to Japan is essential. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships. Nakatakdang makipagpulong si PBBM kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi para pagtuunan ng pansin hindi lang ang defense at maritime cooperation kundi maging ang energy security dulot ng krisis sa Middle East. Sasaksihan din ng Pangulo at ni Japanese Prime Minister ang paglagda ng kasunduan sa trade and investment at sabay na i-anunsyo ang bilateral initiatives sa security at maritime cooperations. I will be advancing Philippine priorities and we will discuss. Sa tingin nyo ito lang, simple. Ang laki ng problema ng Pilipinas. Biyahe ka ng biyahe. Ang laki ng gastos dyan. Hindi mo nga mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Ano pang ginagawa mo dyan? Kaliwat kanan na po ang nakawan under your administration. Yung NBI, sinugod ang Senado na sinabi mo, huwag kayong pupunta dyan, umalis na kayo dyan. At ito ikaw nasa Japan. Anak ka talaga ni Marcos. Ibang klase talaga tong mama na ito. Alam mo, dati itinatago pa yung katangahan. Dati itinatago pa yung kanilang kakulangan. Ngayon talaga wala na. Lantaran na kakapal ng mukha ng ating mga politiko. Ay nako, next po tayo. Eto pag-usapan po natin dahil lusot na po si Tambaluslos. Wala na, hindi na po hahabulin si Tambaluslos. Ipapakita ko po sa inyo. May kasunduan na po. Ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Tingnan niyo po ito. Sa Huwebes, kakasuhan ng plunder ng Ombudsman si Majority Senator Jinggoy Estrada dahil sa umunima anomalyang flood control project. Isa sa mga pinagbasehan ng Ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service o NPS ng Department of Justice o DOJ na kasuhan si Estrada. Kasama umano kasi si Estrada sa kalakaran na pagkuha ng 30% kickback sa mga flood control project. Ang impormasyon galing sa mga insider o kasabwat sa proyekto tulad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR District Engineer Gerardo Palencia at DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na mga state witness na ngayon.
Mga mga state witness. Eto nga sila Bernardo, yan nga mga magnanakaw. Oh, alam mo, titingnan nating mabuti ha. Bakit si Tambaluslos walang kaso? Bakit itong mga to walang kaso? Pero pagka DDS, may kaso. Yung mga magnanakaw karamihan nasa kamera, walang kaso. Nuknukan, isa nga daw sa mastermind si Bernardo. Si Tambaluslos, ganun din. Di ba? Ngayon, ang gustong kasuhan, si Jinggoy naman. Pagsusunod-sunod pag-uusapan natin yan isa-isa. Engineer Henry Alcantara ng mga state witness na ngayon. Pirma na lamang ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang hinihintay para maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Yung hinog na, pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan. Kung maihahain... So, hinog na daw. Inabot pa ng isang linggo. Hinog na ang alin? Yung pananakot nyo. At hindi pa rin bumabaligtad sila Jinggoy. Sasampulan ngayon si Jinggoy. Kasi tandaan nyo po, unang sinampulan si Bong Revilla na kaaway nito, kalaban nito sa Cavite. Hitting two birds in one stone. Huwag na natin pag-usapan yun. Diba? Baka itatanggi ni Boying yan eh. Pero ba't si Bong Revilla? Sabi ko nga sa inyo, eto nga eh. Itong si Bernardo nga, lusot. Bakit po si Bong Revilla? Warning shot yun. Kung bagat yung ginawa nung Sergeant at Arms, warning shot. Pinakulong si Bong Revilla. Kayo, nakakasuhan namin, ilang beses na naming sinabi sa media, pag hindi pa kayo bumaligtad, gagawin namin sa inyo ang ginawa namin kay Bong Revilla. Ganun na po kabastusan ang gobyernong ito. Huwag na tayo maglokohan dito. Wala naman sila doon sa sinabi nung 18 Marines. Wala naman sila doon sa sinabi ni Saldico. Pero yung sinabi ni Saldico, walang kaso. Nakukuha po. Kaya warning shot yan. Kaya susunod si Jinggoy, sige ha, ayaw mong bumaligtad, ikaw naman ikukulong ko. Tapos, pag hindi bumaligtad, isusunod si Joey Villanueva. Pagkatapos si Cheese. Ayan na po eh. Matitigas ulo nyo. Nagbibigay kami ng warning shot, akala nyo hindi namin kayo tutuluyan. Yan po style nila. Yan po style ni Boying. Kung maihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada sa Huwebes, susunod na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Estrada, ikukonsulta niya sa mga abogado ang mga reklamo. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my own principles and what I believe in, so be it. Alam mo Jinggoy, kapit lang, huwag kang babaligtad. Konting tiis, total, 2 taon lang yan. Kesa naman bumaligtad ka, na bakla ka, at alam ko hindi ka bakla. Kaya maninindigan ka, di ba? Pero kung hindi ka nanindigan, sa 2028 ikaw naman nangyari. Bakit? Uupo at uupo si VP Sara. Hindi ko sinasabing babawian siya. Pero alam naman natin na alam nyo malakas talaga ang suporta ng Duterte. Pangalawa, alam naman natin ang totoo. Alam naman ng taong bayan na talagang ginigipit lang kayo. Pero kung di ka maninindigan, siyempre, hindi ka nagugustuhin ng taong bayan. So tiis lang, di ba? Alam mo, binabanatan ko to si Jinggoy before. Kasi pinagtatanggol niya, di ba merong akusasyon na may lumabas na video na nagdodroga si Bongbong Marcos. Ayaw niya ipalabas yung video. Let that be a warning to you. Kaya nga sabi ko kay Jinggoy, manindigan ka, di bali nang ikulong ka. Magkita-kita na lang tayo pare-pareha sa kulungan. If that what it takes.
para ipaglaban tong bayan na ito. Kami rin may kaso po. Ha? Ngayon, paalala po ito, lalong-lalo na doon sa mga vlogger na nakakatanggap ng barya lang kay Bongbong Marcos. Kung ginagawa nila to kay Jinggoy, na ipinagtatanggol pa ni Jinggoy si Bongbong Marcos before. Kung nagawa ni Bongbong Marcos kay PRRD na ipinakulong sa dahig, siya pa ang nagpalibing sa tatay ni Bongbong Marcos. Kung nagawa ni BP Sara, siya ang naglagay sa posisyon kay Bongbong Marcos bilang presidente. Hindi makakaporma yan kung hindi kay Sara. Si Pastor Kibuloy, ang laki ng naitulong kay Bongbong Marcos. Ganyan. Kayo pang maliliit na vlogger. Ha? Sabi ko sa inyo, yung baryang natatanggap ninyo, walang kwenta yan. Akala nyo, malakas kayo kay Bongbong Marcos. Politika pa sa tingin ko. Your guess is good. Tumanggi siya magkomento ng tanongin kung itinuturing niya bang panggigipit ang inihahandang kaso. No comment. Basta ang alam ko, sabi na LV Rambo, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi niya. Wala siyang insertion. First Blue Ribbon Hearing Committee, or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LV Rambo, wala silang record na ako ay may insertion ng ganong halaga. Bukod kay Estrada, may isasampa ring kasong plunder laban kay Majority Senator Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo. Hilog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ng gusto yung pagkakalahad ng ng impormasyon at ng ebidensya. Yan. So, Joel Villanueva, warning shot. Pagkakulong ni pinakita na ikukulong si Jinggoy, but definitely ikukulong yan. Yan ay pananakot na sa'yo. Ang tanong, takot ba ang isang Senator Villanueva? Babaligtad ba sa majority? Maghuhudas ba si Senator Villanueva? Alam naman natin negatibo rin to. Ibig sabihin, ginigipit lang, no? Sana wag matakot. Kaya nga after 2 weeks pa siya para pwede pa nilang pag-usapan. Baka naman maayos pa natin yan. Bumaligtad ka na, wala kang kaso. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag si Senator Villanueva. Pero in 2 weeks daw sabi ng ombudsman. Let's go. Bukod kina Estrada at Villanueva na parehong mga majority senator, mayroong 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng ombudsman kaugnay ng flood control. Kita mo, may 9 o 10. Lahat po yun, pustahan tayo, majority. Di ba? Kapit. Pati nga si Marcoleta may kaso. Sinisilipan na. Projects, pero hindi pa sila pinapangalanan. Pero itinanggi ni Remulla na ginigipit nila ang mayorya sa Senado. May kinakaharap ding reklamo si Majority Senator Rodante Marcoleta. Lahat. Diba? Para sa mga hiwalay na reklamong plunder. Kaya ngayon pag wala kang kaso, ibig sabihin, hindi ka sinisilip, hudas ka. Indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga pampublikong opisyal. Dahil yan sa umunay pagtanggap niya ng donasyong 75 million pesos mula sa ilang individual. Lahat ng ebidensya dito galing rin sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapahirat? Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat Ang tanong, hindi sila sinisingle out. Ang trabaho ng ombudsman, lahat. Lahat, puro majority yun. Meron ka bang dinidima? Meron ba kayo sinisilip? Doon sa Martin 11? Si Martin Romualdez nga mismo, hindi nyo masilip. O ngayon, si Chis din naman. Alam mo bakit? Talagang galit na galit sila kay Chis. Sabi ko nga sa inyo, siya ang tingin nila pumigil nung unang impeachment kay BP Sara dahil dyan sa 4th tweet. Alam nyo yan. At the same time,
Siya ang nagsiwalat dito kay Tambaluslos. Alam naman natin yung minority 11, that is Martin 11. Si Chis naman. Iimbestigahan din si dating Senate President Francis Chis Escudero. Sunod-sunod yan. Pagkatapos pag kinulong si si Jinggoy, hindi natakot si Villanueva, hindi bumaligtad, si Villanueva naman ikukulong. Pag nakulong si Villanueva at di pa rin natakot si Chis, isusunod na si Chis. Tutuluyan po ito. Maniwala po kayo sa akin. Iyan ang masakit sa gobyerno natin. Pero sige. Nung isang araw nga, kausap ko si si Kong Defensor. Nagkita kami sa DOJ. Sabi ko, Kong, mukhang i-extend nila, mukhang walang election sa 2028. Hindi papayag ang taong bayan. Nako. At yung mga senador magagalit. Yun na nga. Yung iba doon, yung 11, hawak sa liig ni Tambaluslos. Ang sagot niya, hindi. Sabi ko, Kong, anong gagawin natin? Lipad na tayo. Biniro ko lang siya para makita ko kung anong sagot niya. Hindi. Dito tayo. Kulong kung kulong, patay kung patay. Ilaban natin tong bansa. Sabi ko, ayos to. Sabi ko, ganyan dapat ang prinsipyo ng isang Hindi, totoo, hindi ko po kayo binibiro. Nagkita po kami noon at nagtatawanan pa nga na dun sa nangyayari ngayon Parang meron kasi kaming ginawa dun sa DOJ dahil hindi ko pwede, baka mamaya medyo kinasuhan tayo ng nung umiihi sa pantalon. Siguro kilala nyo na. So ganun po issue, no? Kasama namin yung 18 Marines, kaya lang bakla pala yung nagkaso sa amin. Hindi kayang harapin yung 18 Marines naduwag. Anyway, ganyan po ang kanilang style. Kasamang ilang mga kongresista tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kaugnay ng malawakang kaso na binubuo ng Ombudsman kaugnay ng iligal na proseso sa 2024 at 2025 national budget. Partikular ang pagpasok umano ng mga flood control budget sa small committee. Pero pinahihirapan umano sila ng Committee on Appropriations. Ito tingnan po ninyo ang ikakaso nila. Tingnan po ninyo. Pagdating kay Tambaluslos. Pina namin yung record sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record yung in-insert na lang sa loob ng final version ng budget. Pero hindi namin inaatrasan yan kahit sino pa. Wala kami atrasan. Wala pang tugon dyan si House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing. Joseph Morong nakatutok. Teka muna, ito pala pag-usapan natin. May tanong lang ako kasi ang sabi nagsusulong daw nito ang DOJ. Rekomendasyon ng DOJ. Ito bang temporary, man tawag nila dyan parang saling pusang, kasi hindi pa naman daw yun itong si Bida. Tanong lang to, tanong lang to, Boying. Secretary, adik ba yun? Hindi, tanong ko lang. Kasi medyo pareha sila ni Bongbong magsalita, ganun Parang nangangatal. I-observe nyo lang. Ako naman nagtatanong lang. Diba? Kasi ganun Napupunan nyo ba? Observe nyo si Bida. Oo. Pag nagpapabida yon, ganun. Tapos yung mata, ganun. Basta observe nyo yung mata. Parang yung mata ni Kokak. Hindi yung mga palaka, ganun, di ba? Yung mata ni Kokak, ganun. Observe nyo lang. Kaya ako nagtatanong lang. Kasi karapatan naman ng taong bayan Kasi hindi naman po pwedeng opisyal ka tapos gumagamit ka. Di ba? Pangit po yun. Paano ka magiging Secretary of Justice? Ikaw ang umaano ng hustisya tapos gumagamit ka. Ano yun? Hindi ko naman sinasabing gano'n. Baka lang nagtatanong. Gumagamit ba siya? Ito pa, isa sa usapin, no? Bakit si Tambaluslos parang tumahimik na? Diba?
Tapos, yung kaso sa kanya hindi plunder. Iba eh. Yun nga yung sinasabi nila na ang ikakaso sa kanya, bagamat tayo ay hindi naman abogado, pero naririnig natin sa mga abogado, pero teka muna. Mas mababa daw yung ikakaso kay Tambaluslos. Pupunta at pupunta rin sa plunder. At yung kay Tambaluslos daw, walang bail. Bakit ganun? Pagka maka-Duterte, pag sa tingin ninyo nasa majority, nasa grupo nila Cayetano, non-bailable. Ayaw nyo makapag-participate at ayaw nyo magawa ang kanilang trabaho. Pero pag si Tambaluslos na siya ang main character, second to the mastermind, one of the masterminds, ang kaso nyo, kulelat, kakapiranggot, paralaya. Ano ibig po sabihin nun? Nagkasundo-sundo na kayo ba? Nagkasundo-sundo na kayo dyan. O sige, Tambaluslos, huwag ka na magsalita. Ha? Huwag mo na kaming hilahin. Huwag mo na kami ibuking sa pagnanakaw namin. O, hindi itutuloy na ni Boying yung kaso sa kanya. Nautusan ko na. Hindi niya na itutuloy. Kunwari lang para may masabi kasi kinakasuhan natin yung mga senador tapos ikaw hindi. Kunwari lang pero laya ka kasi bailable. O, yung sa kanila hindi bailable. So, tapos tahimik ka lang and then kami nang bahala. We will take over. Yan yung sinasabi natin na meron na silang kasunduan. Ang lupit na nangyayari sa Pilipinas. Hindi po ba? Tingnan po ninyo ha. Pag walang nangyari kay Tambaluslos, kahit anong gawing pabida mo, Boying, kahit anong sabihin mo, eto iniimbestigahan, kahit eto kinukulong mo, kung si Tambaluslos, si Martin Romualdez, laya, lahat ng ginagawa nyo kalokohan. Lahat yan, sabi nga nila, moro-moro. Lahat yan, drama. Huwag nyo kaming paglulukuhin. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa vlog ni Coach Oli. Ako po ay lumalambing ng konti. Baka naman doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News, mag-subscribe po kayo. I-like nyo na rin po. Napakalaki pong maitutulong niyan kahit like and subscribe lang po. So baybayan po ninyo Coach Oli News sa YouTube at saka po sa Facebook. At gano'n na rin meron din tayong TikTok. Coach Oli News 2 sa Facebook at Coach Oli News din dito sa YouTube and sa TikTok. Maraming salamat po. God bless everyone.